rental business yung negosyo mo na per month ang rate, etong video na 'to para sa'yo. Yung 1 month advance, yun yung magbabayad na kaagad yung tenant natin bago pa sila dumating. And then yung 2 months deposit naman, yung isang deposit hindi nila puwedeng gamitin yun kasi 'pag umalis na sila, dun natin ibabawas yung mga bills like kuryente, tubig na maiiwan, dun natin ibabawas. Yung isa pa naman deposit ay 'pag na-delay sila ng bayad, dun natin ikakaltas. Para hindi naman tayo nagigipit kasi na-expect na natin nakikita tayo. Dahil magbabayad na sila, nagipit sila, biglang na-late yung sahod nila, dun na lang natin ikakaltas. Then refill-an na lang nila yon. Dahil halimbawa, nabawasan natin ng for 15 days yun, sabihin mo sa kanila na kailangan nila ibalik yun, ipondohan ulit. Para hindi rin naman sila mahirapan in the end. Na pag nagipit ulit sila, at least hindi sila ora mismo maghahanap ng pera. May pondo pa sila sa inyo. For their advantage din naman yon. Bakit mahalaga to? Kasi dati apartment yung business ko, no? 6 years ako sa apartment business at naranasan ko talaga na ay, ang hirap maningil. Yun talaga ang pinakaproblema natin diyan. At dun ko natutunan yang 2 months deposit na yan, bukod pa sa 1 month advance, para hindi ako mahirapan sa paniningil. So, ganun siya kaimportante. Kaya, 'pag in-apply niyo na yan sa rental business niyo, hindi na kayo may stress at mahirapan. Kailangan lang ng lakasan ng loob diyan at pakikipag-usap ng maayos sa mga tenant para maibigay din naman sa'yo yung gusto mo na 2 months deposit. Kaya yan, walang imposible. Galingan lang natin lagi.